Update po tayo sa pamamahagi ng cash aid sa mga tsuper at pagpapatupad ng service contracting program. Kausapin po natin si LTFRB Chairman Asek Vigor Mendoza. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie. Gusto raw imbestigahan ng Senado ang mabagal umanong pagpapa-update ng LTFRB sa listahan po ng PUV driver sa cash aid distribution centers. Ano ho ang inyong reaksyon dyan? Alam niyo, in the first place, day one pa lang sinasabi namin na ang LTFRB wala hong talaan ng mga drivers. Ang talaan, ang listahan po ng LTFRB, yung mga operators. And we made this known from day one. Kaya nga nung kailangan natin, ang gusto ng ating gobyerno ay ibigay diretso sa driver, dito pa lang po tayo nagsimula na gumawa ng talaan. At hiningi natin itong mga listahan na to dito sa mga TNC operators, sa mga MC taxi operators, sa mga transport groups. Kinuha natin yung listahan nila at doon natin po binuo. Katulong po ang DSWD, ang local government sa pagbubuo ng listahan na to. So, dito lang po talaga sa administrasyon na to, dahil gusto natin diretso po sa driver, na gumawa ng talaan ng mga driver. Yung mga past administrations po, damo po dito sa LTFRB, wala namang ginawang talaan na listahan ng driver. Kasi ang jurisdiction po talaga ng LTFRB ay the operators. Kaya tayo, pag nag-show cause order, hindi show cause order sa driver, show cause order parati po sa operator. I see. At ilang percent na ho ba ang yung targeted beneficiaries ang nakatanggap na po ng financial aid mula po sa gobyerno? Marami pong meron po silang sariling financial assistance na ginagawa. Base po sa reports na nakikita ko, may 1 milyon na po na driver, ng public utility drivers at nabigyan na po ng 5,000 tulong, kasama na dyan po yung tricycle drivers. Dito po sa DOTR LTFRB, meron rin po tayong binibigay. Humigit kumulang 1.5 billion na po ang nalabas po natin tulong sa ating mga operators at drivers. Yung hindi po na-cover ng AIX, kino-cover po namin dito sa ibang pondo ng fuel subsidy program. Okay. Sir, reaction lamang, kasi sabi nyo nga, dapat operator talaga ang inyo pong talagang pinamumunuan. May mga sinasabi ho kasi na talagang hindi ho makukumpleto yung listahan na ibinibigay daw sa inyo ng mga operators dahil mabubuking sila na sila ho ay lumagpas na doon sa quota lang dapat nila. Ano ho ba ang totoo dyan at may na-encounter na ho ba kayo at anong ginagawa ninyo doon sa mga operator na yon? Opo, alam mo, as early as December, nagsisimula na po tayo ng listahan. At inunan po natin dyan yung motorcycle taxi. At yung listahan na binigay nila sa amin ay malayo sa listahan na binibigay nila dito sa ating DSWD, dito sa programang ito. Talagang there is much to explain kasi ang layo ng numero. The same with TNCs. It's just unfortunate na ngayon lang binibuild itong listahan na to na ginagawa natin. We are creating a driver's database. At kitang-kita natin ngayon na ang layo, Ma'am Connie, yung dapat na talaan ng drivers lang, yung meron silang limitation, ang layo ng pinag-uusapan. So this is something we will have to investigate. Makita natin ang punot dulo dito. Ano ba explanation nila dito? Kasi pwede rin naman, Ma'am Connie, ito yung mga dati nilang driver, hindi na active drivers. Okay. Alam niyo naman yung concept ng PNC, PNVS. These are part-time workers to start with. Hindi naman full-time po yan. So through time, maraming pumapasok, umaalis. Baka naman yung talaan na binigay nila sa DSWD from day one po yun. Ang talaan ng binubuo ng LTF, active files po nila. Okay. Initial assessment na lamang po ninyo dito sa pagpapatupad ng service contracting program, sir? Initially, medyo konti lang po ang pumapasok. But over the 2,000 units na po ang pinasok po natin dyan at nag-apply. And every day, lumalaki po yung ating count. Humigit kumulang nasa mga more or less 20,000. I think it's around 18,900 ang nag-onboard na po dyan. So ang gagawin lang po nila, yung iba nga nandito, they're about to go live already. Some nag-live na po sila. So talagang hinikayat pa natin. Maglalagay po tayo ng mga tables dito sa ating mga terminal para dun sa mga hindi marunong mag-online application, tutulungan na po natin na mag-file ng kanilang application para mas lalong mapabilis ang pagbaba ng ating mga benepisyo
batay na rin po sa utos ng Presidente at ni Secretary Banoy. Aha. At sa inyo pong pinakahuling update, nasa kalahati pa lamang daw ng target na 40,000 operators and drivers ang rehistrado po no, sa service contracting. Ano po yung hamon na kinakaharap ninyo para ma-achieve po na talaga yung full target natin? Siguro pinakamalaking hamon, Pam Connie, is first yung ating online system. Mas mabilis to. Nung nakita nga nilang madali lang pala mag-apply, nagustuhan naman nila. Kasi dati mano-mano eh. Aha. And siguro ang isang challenge na gusto natin ipakita dito dahil dito sa mga innovations na ginagawa natin, yung payout, no, yung pagbabayad sa ating mga operator, hindi na po tatagal. No? In fact, yung bumiyahe ho last week, today po, bayad na po sila. So in less than 1 week, bayad po yung mga operators po natin. So wag po sila mag-atubili. Baka naman iba, nag-aatubili, ayaw pa rin sumali dahil baka matagal ang payout. Sa ating pinapakita, within 1 week, bayad po sila. Okay. At ano ho yung chance naman na mapagbigyan yung petisyon ng Grupong Piston na 10 pisong dagdag sa pamasahe, sir? Nag-issue na po tayo ng notice of hearing po dyan. No? It's very interesting. Ang laki ng kanilang hinihingi. It is unprecedented yung laki ng hinihingi po nila. So, bibigyan doon natin ng pagkakataon. Explain po nila yan. At the same time, bibigyan rin natin ng pagkakataon yung ibang grupo, yung mga commuters group, para naman marinig rin ang kanilang komento dito sa 10 piso hinihingi. Alright, marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito po sa Balitang Hali, sir. Thank you po, Ma'am Connie. Thank you for the opportunity. Yan po naman si LTFRB Chairman Asec Vigor Mendoza.